Mga kaibigan, good news at good job no sa ating AFP no dahil sa month of November nakapagsagawa sila ng 54 patrol mission sa West Philippine Sea no. Ngayong Nobyembre yan mga kapatid mukhang hindi na makalapit. Hindi na makalapit mga tol at hindi na makaporma pa ang China Coast Guard mga tol dahil malaya na mga kapatid at wala tayo masyadong nabalitaan na nangyaring pangharas kaya nakapagsagawa ang ating AFP ng 54 na patrol mission sa West Philippine Sea. Nandoon pa rin mga kapatid yung presensya ng mga barko ng China. Nandiyan pa rin sila. Nandiyan pa rin yung misinformation, disinformation na pinapakalat nila mga tol. Pero ang mahalaga doon mga kapatid nakapagsagawa ng 54 na patrol mission sa West Philippine Sea ang ating AFP no ngayong month of November. Ang sabi nga rito sa report, aabot sa 54 patrol missions ang nagawa ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea mula November 1 hanggang 25 ngayong taon. No, kabilang dito ang 3 sea lift missions, 13 maritime patrols, isang maritime surveillance patrol, isang search and rescue operation at isang rotation and resupply missions mga kapatid no. So yan ang ating panonoorin ngayon at bibigyan natin to ng reaction video at syempre mamaya may mga pag-uusapan pa rin tayong ibang balita na may kinalaman sa mga kaganapan ngayon sa ating kapaligiran. Pero bago yan, huwag mo kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So ang balitang to ay mula sa UNTV News and Rescue. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Good job sa AFP natin. Aabot sa 54 patrol missions ang nagawa ng Armed Forces of the Philippines Good job, good job. sa West Philippine Sea mula November 1 hanggang November 25 ngayong taon. Kabilang dito ang 3 sea lift missions, 13 maritime patrols, isang maritime surveillance patrols, isang search and rescue operations, at isang rotation and resupply mission. Mukhang ang mga tol nakakatulong yung presensya ng US ng US military, 'di ba? Meron silang US Task Force Ayungin. Hindi ko sinasabing 'yun ang dahilan mga tol pero parang nakakatulong no kung titingnan lang natin kasi biruin mo wala tayong masyadong nabalitaang pangharas ngayon, pang-water cannon, pang pagbuntot, pang-git-git, pangharang ng mga China Coast Guard mga tol Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, patuloy ang AFP sa pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas sa kabila ng presensya ng Chinese Coast Guard. Yes, nandiyan pa rin sila. May presensya pa rin sila pero hindi na sila masyadong maangas ngayon. At Chinese Maritime Militia. Sinabi pa ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na nananatili ang access ng Pilipinas sa Escoda Shoal na patuloy nilang binabantayan laban sa illegal na presensya ng mga barko ng China. So good job, may access pa rin naman tayo doon. Hindi pa naman totally kontrolado ng China yan na katulad ng Scarborough Shoal na talagang di na tayo makapasok. Eto na may access pa rin tayo. The Armed Forces of the Philippines will continue performing its mandate to ensure the integrity of our national territory. I just mentioned that for the month of November, we conducted a total of 54 different activities in the West Philippine Sea. O di ba? Alam niyo mga tol, ang daming hinaharap ngayon na tungkulin ng ating AFP para makisali pa sila sa mga awayan ng politika dito sa Pilipinas mga tol. Kaya nga medyo off mga kapatid yung isang video ni dating Pangulong Duterte, yung message niya sa mga sundalo, mga tol na umaksyon. Sabi niya nga ganun, hanggang kailan ninyo susuportahan ang isang presidenteng adik? Sabi niya ganun mga tol. Diba? Na hindi man niya direktang sinabing huwag niyo nang suportahan ng administrasyon, pero sabi niya hanggang kailan ninyo susuportahan ang isang presidenteng adik? Mga tol, 'di ba? Good job talaga sa ating mga kasundaluhan na hindi na makisali pa sa political drama, sa awayan dito sa politika. Kasi ang talagang tungkulin nila mga tol, protektahan ng ating bansa, protektahan ng konstitusyon, protektahan ng ating soberanya. 'Di ba? Andiyan sila
Kaya good job sa kanila at nakapagsagawa sila ng 54 patrol mission sa West Philippine Sea. At dito ipinapakita nila na talagang ginagawa nila yung kanilang tungkulin para protektahan ng ating soberanya. This is a manifestation of our professionalism, Yun. and we take pride in that. Amid all the developments of misinformation, disinformation, and malinformation, I would like to say that your armed forces will remain loyal to the Constitution and the duly constituted civil authorities. O yun o. Nilinaw ulit nila ay mananatiling tapat, loyal sa konstitusyon sa kabila ng mga kumakalat na iba't ibang mga misinformation, disinformation, malinformation, mananatili silang tapat mga kapatid. No? Good job yan para sa ating AFP. No, saludo sa inyo mga sir. At dito naman tayo dumako ngayon sa balita rito sa Pilipinas mga tol mula rin naman sa Net25. Eto na, naghain na mga kapatid ng subpoena ang NBI versus VP Sara, no? Patungkol to mga doon sa threat ni VP Sara na may kinausap na daw siyang tao na if ever may mangyari sa kanya, patayin daw si BBM, Lisa Araneta at si Martin Romualdez. Yung nasabi niya mga tol sa video. At yun ngayon ang hinahanap ng NBI. Sabi rito sa report natanggap na daw ng Office of the Vice President sa Mandaluyong ang subpoena na isinilbi ng National Bureau of Investigation kay VP Sara Duterte o nung NBI. Layunin ng NBI na sagutin mismo ni VP Sara kung sino ang inupahan niyang killer na papatay sa first couple at kay House Speaker Martin Romualdez. No? Ito mismo, no? And sabi ni VP Sara, may kinausap na daw siyang tao, meaning may katransaksyon na siya, may inupahan na siya. Ayun ngayon ang gustong sagutin ng NBI, mga tol, no? So panoorin natin 'to. Natanggap na ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa lungsod ng Mandaluyong ang subpoena na isinilbi ng National Bureau of Investigation o NBI para huyan kay Vice President Sara Duterte. Hindi pwedeng magalit si VP Sara dyan kasi sa bibig niya mismo nanggaling yun sa video niya, di ba? Sabi niya pa nga ganun, no joke. At kung sabihin nating joke yun mga tol, mahaharap pa rin siya sa kaso. Kasi sa airport nga lang, hindi ka pwede mag-joke ng mga ganyan eh. Eto, mga tol, seguridad to ng first couple. Sabihin man nating may threat din sa kanya dahil yun din ang sinabi niya pero walang nagbigay ng threat sa kanya kundi siya rin mismo. So sagutin niya na lang din yun sa NBI mga tol. Kung sino man ang nagbabanta sa kanya. At yun ay padadalhan din malamang na subpoena ng NBI. Layunin ng NBI na sagutin mismo ng pangalawang Pangulo kung sino umano ang inupahan niyang killer na papatay sa first couple at maging kay House Speaker Martin Romualdez. Eden Santos sa balita. Yun ang sinasabi natin mga tol, self-destruct no? Yung ginawa ni VP. Kapag hindi mo talaga kayang kontrolin ang emosyon mo, kumbaga di ba may mga quotes nga ng alam mo yung, eto pakita ko na lang sa inyo. Parang ganito mga tol, kapag sobrang galit mo, 'di ba? Hindi mo alam na ikinakapahamak na pala yan ng sarili mo. Ito, dito natin pwedeng ihambing 'di ba? Choices made in anger cannot be undone. No, siguro dahil sa galit ni VP Sara, siguro pinoprovoke talaga siya. Ay kaso ang problema, hindi niya kayang i-handle yung emosyon niya. Yan ang nangyayari mga tol, 'di ba? Nakapagsalita siya ng ganun sa kanyang Zoom meeting sa Facebook pa, di ba? Naka-live pa yun. Because dogs are often jumping off cliffs to catch birds. Wala nang nalalaman tong dito natin pwedeng i-kumpare. Kasi ito syempre, pag kinagat ng aso tong ibon, laglag siya, kakapahamak niya rin. Di ba? So parang ganun mga tol yung nangyari sa kanya. Di ba? Dahil doon sa mga maling pahayag niya. So balik tayo rito. Naisilbi na ng National Bureau of Investigation ang subpoena kay Vice President Sara Duterte dito mismo sa kanyang tanggapan. Mismong sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa Mandaluyong City, dinala ang subpoena ngayong araw, November 26, 2024.
Sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na ang subpoena ay bunsod ng pagbabanta ni Duterte sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Si Duterte ay pinahaharap sa tanggapan ni Santiago sa November 29, 2024, araw ng Biyernes, bandang alas 9 ng umaga. Una rito, sinabi ni Santiago sa press briefing sa Malacanang na pagkakataon nito ni Bifi Sara para ipaliwanag at magbigay linaw sa issue. Sa panganig naman ng NBI, gagamitin din itong venue upang alamin mismo kay Duterte kung sino ang inupahan nitong hired killer na papatay kay Pangulong Marcos, First Lady Liza at Romualdez. Eden Santos para sa Mata ng Agila. So yun nga, no, marami tayong nababasang comment, mga tol, na sinasabi, wala namang pagbabanta dun eh. Kahit paulit-ulit mong panoorin yung video eh. Well, para yun sa mga bias na comment na talaga may sinusuportahan kasing panig. Pero kung wala kang susuportahang panig, tignan mo lang to ah. Ang sabi kasi doon sa video, mga tol, eto unbiased to. Ang sabi kasi doon sa video, may kinausap na akong tao. So meaning meron na siyang nakatransaksyon, meron na siyang inupahan o meron na siyang kinausap, inutusan, o lahat ng pwede mong sabihin, pwede mo talaga sabihin doon, inutusan, na gawin mo tong bagay na to sa taong to. May instruction na, meaning mga tol, kung may mangyari sa akin. Sabihin natin may threat sa kanya, mga tol, pero ang problema kasi nun, mga tol, sinong kakasuhan? Sinong kakasuhan na may threat sa kanya? Eh wala namang ibang nagbigay ng threat sa kanya kundi sarili niya lang din. Kakasuhan niya sarili niya. Pwede niyang sabihin kung sino nagpadala ng threat sa kanya. Magbigay siya ng ebidensya na etong taong to nagbigay ng threat sa akin, may threat sa akin to. Yun yung yun yung kailangan niyang ipakita, mga tol, ni VP ah. Yun kasi, para mapadalhan din ng subpoena, mapadalhan din ng kaukulang reklamo yung taong nagbigay ng threat sa kanya. Pero pag ang sinabi niya, pag pinatay ako, patayin mo si ganito, patayin mo si ganyan, patayin mo si ganun, sino pwede niyang kasuhang nagbigay threat sa kanya? Eh siya ang nagsabi nun sa sarili niya. Pero ang tinitignan dito ng NBI, yung sinabi niyang may kinausap na siyang tao. Yun ang problema kasi doon, mga tol. Diba? Yung talaga problema doon. Meron na siyang inutusan, kinausap. Ito, unbiased to, mga tol. Ulitin ko, wala tayong pinapanigan sa kanilang dalawa at dapat wala din kayong panigan sa kanilang dalawa. Sabay magwawakas ang ano niyan eh. Ang termino ng dalawang yan, mga tol. 2028, di ba? Tapos na termino ng VP, tapos na termino ng presidente, panibagong administrasyon na naman. Kung papaapekto kayo sa away nila, mga tol, wala mangyayari sa bansa natin. May kakampihan ka, kakalabanin mo yung kabilang panig, tapos, di ba? Hindi mo naman alam sa kanilang dalawa kung sino nagsasabi ng katotoo at sino lang yung nagdadrama eh. Mas maganda, ayusin mo na lang yung buhay mo, di ba? Mahal na bilihin ngayon, mga tol. Diba? Tingnan mo yung iba na hindi nagpapaapekto sa problema ng politika. Nakakatutok sila masyado sa kanilang mga negosyo. Nakakatutok sila masyado sa kanilang mga gawain. Eh kadalasan yung mga nakikisaw-saw dito, mga tol, mga binabayaran para umaten ng rally. Hanggang dun na lang sila, mga tol, diba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.